Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinuha ng NLEX Road Warriors ang serbisyo ni Coach Virgil Villavicencio bilang kanilang panibagong team manager. Si Villavicencio ay dating PBA champion coach at matagal ng executive sa koponan. Dadalhin niya ang kanyang mga karanasan para sa ikabubuti ng koponan. Dumating ang kanyang appointment pagkatapos na opisyal ng pinapirma ng NLEX si Jong Wichiko bilang panibagong head coach ng Road Warriors. Ginawa ang pagpipirma sa NLEX office sa Balintawak na linahukan ni NLEX President at General Manager Luigi Bautista at Team Governor Ronald Dolatre. Kinuha ng 9-time PBA champion na si Wichiko ang pwesto mula kay Frankie Lim na nagsilbing head coach ng NLEX sa loob ng 2 taon. Matagal na team manager si Villavicencio para sa koponan ng TNT Tropang Giga mula 2000s hanggang kalagitnaan ng 2010s at kasalukuyang miyembro ng communications team ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP. Samantala, nagpahiwatig naman ng pagkakumpiyansa si Team Governor Dolatre sa kontribusyon ni Villavicencio para sa Road Warriors. Sa panig naman ni Bautista, malaki ang kumpiyansa niya kina Wichiko at Villavicencio para pamunuan ang NLEX Road Warriors para maitaas lalo ang level ng profesionalismo at tagumpay sa koponan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naging makulay ang pagbabalik sa bansa ni Sean Chambers mula sa pagkuha nito na pangunahan ang Far Eastern University sa UAAP hanggang makakuha ng tawag na tulungan ang Gilas Pilipinas para sa kanilang preparasyon sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Nasilayan ang 59 anyos na dating PBA import sa training camp ng Nationals sa Inspire Sports Academy sa Laguna at inaasahan na ibabahagi nito ang kanyang kakayahan at karanasan kasama si head coach Tim Cone at ang kanyang staff. Sinabi ni Chambers na kapwa isang pribilehiyo at karangalan para makapagtrabaho kasama si Coach Cone, pati na rin si Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP President Al Panlilio at Executive Director Erica D. Sakto ang dating ni Chambers kung saan matindi ang ensayo at preparasyon ang ginagawa ng Gilas tungo sa kanilang inaasam-asam na makapasok sa Summer Games. Magkakaroon muna ng tune-up game ang Gilas kontra Taiwan Mustangs sa Hunyo 24 na gaganapin sa PhilSports Arena. Sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia, makakalaban ng Gilas ang Georgia sa Hulyo 3 at ang host country na Latvia sa Hulyo 4. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi maglalaro si Creamline superstar Tots Carlos para sa Alas Pilipinas sa darating na FIVB Challenger Cup. Inanunsyo ito mismo ni Alas Pilipinas head coach Jorge De Brito sa Volleyball Nations League o VNL Week 3 na ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ayon kay De Brito, kasalukuyang wala si Carlos sa lineup at maglalabas ng desisyon ang Ribisco, ang may-ari ng Creamline, kung makakasama nga ba si Carlos sa Alas. Sinabi ni De Brito na pareho pa rin ang lineup ng Alas, subalit may mga karagdagang players na una na niyang inanunsyo at ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF. Bukod sa lineup na napasama sa bronze-winning AVC Challenger o Challenge Cup roster, sina Gemma Galanza, Belia Belen at Alyssa Solomon ay dinagdag sa koponan para lumalim ang players ng Alas. Ang team captain na si Gia de Guzman at ang Alas ay makakaharap ang Vietnam sa knockout quarterfinals itong darating na Hulyo 5.
Isa lang ang makakapasok sa FIVB Women's VNL ang mananalo sa FIVB Challenger Cup. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.